Sa ngayon mga kapatid ay ang topic natin ay ang pagpapaliwanag ng Surah An-Nas. Ang pagpapaliwanag ng Surah An-Nas, ang sangkatauhan na surah. O kaya ay ang mga tao na surah. Surah An-Nas. Ang Surah An-Nas o kaya ay Suratun Nas ay nagkaiba ang mga pantas kung saan ito ibinaba. Ito ba ay Makkiya o kaya ay Madaniya? Ang iba sa kanila ay nagsabi na ito ay Makkiya. Ibig sabihin ay ibinaba sa Makkah. At ang iba naman ay nagsabi na ito ay Madaniya. Ibig sabihin ay ibinaba sa Madina. Malawak ang pag-usapan tungkol dito, subalit dito na tayo mag-focus sa pagpapaliwanag ng Surah An-Nas. Ang bilang ng aya o talata ng surah na ito ay 6 na aya o kaya ay talata, hindi kasama ang basmala o kaya ay bismillah, yung Bismillahirrahmanirrahim. Ang Surah An-Nas ay ang pinakahuling sura sa banal na Quran ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Pagkakasunod-sunod ng mga sura sa banal na Quran. Kaya ito rin ang pinakahuling sura ng Juz Amma. Ibig sabihin ng part Amma. Kung papansinin natin ay paulit-ulit nababanggit sa sura na ito ang salitang An-Nas. Ang sangkatauhan o kaya ay mga tao. Ang Surah An-Nas ay isang sura na nagpapatunay at nagpapatibay ng pagka-Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha. Nagpapatunay at nagpapatibay din ng pagiging hari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapatunay at nagpapatibay din ng pagkadiyos ng Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba at wala ng iba. Siya lamang ang Panginoon ng sangkatauhan, Panginoon ng mga tao, o kaya ay tagapaglikha ng sangkatauhan, at siya lamang ang Diyos ng sangkatauhan na karapat-dapat sambahin at wala ng iba. Kung kaya mga kapatid, ay pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim na magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, maghingi ng kalinga mula sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay maghingi ng kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng mga nagbubulong na demonyo na kung saan ay bumubulong sa mga puso natin, sa mga puso ng mga tao tungo sa mga gawaing masasama at mga gawaing paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon mga kapatid, ay narito ang pagpapaliwanag ng Surah An-Nas, ang sangkatauhan na kabanata o kaya ay ang mga tao na kabanata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayon sa kahulugan at pagpapaliwanag ng sura na ito, ng mga talata na ito, na Surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng sangkatauhan, Panginoon ng mga tao. Ibig sabihin ay, ako ay naghihingi ng kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala na Rabb, na tagapaglikha ng sangkatauhan, na bukod tanging makapangyarihan,
Malikin Nas, ang hari ng sangkatauhan, o kaya ay ang hari ng mga tao, na siya ang bukod tanging tagapangasiwa sa lahat ng mga tao sa kanilang mga kalagayan. Ilahin Nas, ang Diyos na sinasamba ng sangkatauhan, ang Diyos na sinasamba ng mga tao, na sinasamba nila na bukod tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin at wala ng iba. Min syarril waswasil khannas, mula sa kasamaan ng pagbubulong ng demonyong palaurong. Demonyong palaurong. Bakit palaurong? Kasi nagbubulong sa oras ng pagkalimot ng tao at naglalaho sa oras ng pagkaalaala ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag nakalimutan mo ang Allah, kapag hindi ka nagsagawa ng pagdarasal, nakalimutan mo ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayan, malakas ang pagbubulong ng demonyo sa iyo. Subalit kapag naalaala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagsagawa ka palagi ng pagdarasal, ay ibig sabihin, naglalaho siya, nawawala siya dahil sa pagkaalaala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, na bumubulong sa mga dibdib o kaya ay mga puso ng sangkatauhan. Mga dibdib o kaya ay mga puso ng mga tao. Naglalagay ng pag-alinlangan sa mga dibdib ng mga tao. Kaya yung mga tao, nagkakaroon sila ng pag-alinlangan at sila ay nakakagawa ng kasalanan o kaya ay mga masasamang gawain na labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minal jinnati wan nas, mula sa mga jin at mga tao. Anong ibig sabihin? Mula sa mga demonyo na nagmula sa lipon ng mga jin at nagmula sa lipon ng mga tao. Mapapansin natin dito na tayo ay nagpapakupo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan o laban sa kasamaan ng pagbubulong ng demonyong palaurong. Ang demonyong ito ay, o ang mga demonyong ito ay nagmula sa lipon ng mga jin at nagmula sa lipon ng mga tao. Alhamdulillah. Nakuha natin ang pagpapaliwanag ng Surah Al-Fatiha, ang sangkatauhan na kabanata. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bilang summarize ng kahulugan nito ay sabihin mo, O Muhammad, ako ay nagpapakup sa Panginoon ng sangkatauhan, ang hari ng sangkatauhan, ang Diyos ng sangkatauhan, mula sa kasamaan ng pagbubulong ng demonyong palaurong, nagbubulong sa oras ng pagkalimot ng tao at naglalaho sa oras ng pagkalaala ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, na nagbubulong sa mga dibdib o mga puso ng sangkatauhan mula sa mga demonyo na nagmula sa lipon ng mga jin at nagmula sa lipon ng mga tao. Alhamdulillah. So malaking bagay ito sa ating lahat, mga kapatid, na kung saan ay nabigyan natin ng pagpapaliwanag ang sura na ito na Surah An-Nas. At inshallah, mababanggit din natin sa susunod ang talagang kahalagahan ng mga sura na ito. Magmula na sa Surah Al-Ikhlas at saka itong dalawang sura na ito, itong dalawang sura na Surah Al-Falaq at saka Surah An-Nas. Napakahalaga ito, mga kapatid. Kung alam lang natin, mga kapatid, itong mga sura na ito ay napakahalaga. Napakahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ito ay isang napakalaking protection para sa ating lahat laban sa mga masasamang mga nilalang o kaya ay laban sa mga anumang magdudulot ng kapensalaan o kaya ay anumang magdudulot ng hindi maganda
alhamdulillah, sikapin natin ito na maisaulo. Kung hindi pa natin naisaulo, sikapin natin na isaulo ito ang Surah An-Nas. Mula sa Surah Al-Ikhlas, tapos Surah Al-Falaq, tapos Surah An-Nas.